Alkansya o digital bank, saan ba dapat itago ang ating pinagpagurang pera? Ito na mga friendship, ang pagpili po ng kung saan natin ilalagak ang ating pinagpagurang pera, sa alkansya ba o digital bank. Diba? Papakita ko po sa inyo ang mga pros and cons ng bawat isa. Umpisahan po natin ang alkansya. Ang alkansya naman po, syempre ang pros po niyan ay physical accessibility. Madaling ma-access. Sa panahon na pangailangan, madudukot mo ulit. Pero ang disadvantage din yan, mabilis din, syempre, makupit. Kaya nga minsan, hindi nabubuo po ang ating ipon dahil may kumukupit. At sino kumukupit? Walang iba kundi ikaw. Ikaw lang nakakaalam yan. Pangalawa po, advantage po, syempre, hindi tayo apektado ng online issues. Syempre, like for example, may mga online scam, hacking, hindi pwede po yan. Pero ang disadvantage, sino po nag-hack niyan? Payo pa rin. Kasi hawak mo. Pangatlong advantage po ng alkansya, para sa emergency fund. Mas maganda gamitin ng alkansya. Di ba? Hindi mo na kailangang ma-hassle. Nandun na sa oras sa pangailangan, hindi mo pa kailangang mag-withdraw, hindi mo na kailangang pumunta ng online. May instant access ka sa pangailangan. Pero yun nga, ang problema, minsan, kapag kulang ka sa disiplina, instant access, instant ubos din ng ating ipon. Kaya, pag-usapan po naman natin ang digital bank. Ang kagandaan ng digital bank, meron tayo tinatawag na online accessibility. Madaling ma-access po ang iyong pera kahit anumang oras gamit ng online banking or mobile app or tinatawag nating e-money. At syempre naman, ang disadvantage, kung madaling ma-access, madali rin magastos. Lalo na ngayon na hindi natin nararamdaman pag binabayad natin through e-money. Number 2, ang advantage ng digital bank, may interest, di ba? Mas mataas naman ang interest kung pala ilalagay mo lang sa bahay, walang kinikita. Lalo na pag ang e-banks po natin na nagbibigay ng 3.5% at pataas per annum. Pangatlo po, ang kagandahan po ng digital bank ay may security po, mas maayos at secure. Ito po ay covered ng 500,000 po, lalo na kung ito ay miyembro ng PDIC. At pang-apat po, syempre, ang kagandahan po niyan, pag meron kayong tinatawag na digital bank, or let's say digital bank, kahit saan, di ba? Pwede mo siyang ma-withdraw kahit ikaw na sa ibang bansa. Hindi katulad ng ipon sa bahay, kailangan dalhin mo ang buong ipon box mo or ipon can. Sa huli, depende po yan kung ano ang inyong financial goal. Sa totoo, naniniwala ko kailangan meron tayong dalawa. Meron dapat tayo ipon sa bahay, at meron din tayong dapat digital bank. Kasi ibang purpose po ng ating physical na ipon, iba rin po ang purpose ng ating digital ipon. Sana naman kayo po ay naliwanagan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.